Nako po, eto na. Okay? Patutunayan daw mga kabida, no, ng defense team po ni Vice President Sara Duterte, no, na wala kong kasalanan ang Vice Presidente sa lahat ng mga akusasyon na ibinabato po sa kanya, ano, mga kabida. Lalong-lalo na po, itong issue po ng corruption po, ano, mga kabida. Isosorpresa daw ng defense team ang publiko, lalong-lalo na po yung mga nag-akusa po sa kanya, ano, mga kabida, dyan po sa ginagawang impeachment proceedings, ano, sa House of Representatives, mga kabida, ano po. Okay? Eto, pakinggan muna natin itong pahayag po, mga kabida, no, ni Attorney Michael Pua sa isang press briefing po, mga kabida, ano po. Isang araw, patapos po ginanap itong pangatlong pagdinig po, ano, mga kabida, dyan po sa Committee on Justice, kung saan po yung kanilang testigo na iniharap po, mga kabida, no, ay itong si dating Senador Antonio Trillanes IV, ang AMLAC, at pati itong Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission at maging itong si Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida. Pakinggan muna natin itong si Attorney Michael Pua, ang spokesperson at kabilang po sa defense team ni VP Sara. At pagkatapos niyan, magre-react po tayo. Narito po. Well, the defense team is not here to lose, hindi ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. And when we talk about vindication, last year, diba, tinatanong kami, do you feel vindicated with the Supreme Court decision? Eh kami mismo nag-admit na hindi kasi wala pa tayo sa merit. So maybe only that time will the Vice President feel vindicated, no? And that's what we're here for. We're here to protect the rights of our client, and we're here to show the evidence, to present the evidence, to test the evidence of the prosecution, and to show the Filipino people na hindi corrupt ang ating Vice Presidente at walang katiwaliang ginawa ang ating Vice Presidente sa kanyang termino. Ayun. Malinaw po, ano, mga kabida, itong pahayag po ni Attorney Michael Pua, ano po. Hindi lang po yung kanilang mission, mga kabida, to win the case, ano, dito ho sa impeachment against the Vice President, kundi patutunayan po nila, mga kabida, na walang kasalanan po, ano, itong Vice Presidente po natin, ano. Hindi po corrupt ang Vice Presidente po, ano, as alleged by some people, ano, mga kabida, ano. Okay? Now, ako, based pa lang doon ho sa acquisitions po, ano, at anong tawag po dito, demeanor, ano, ng mga abogado po ni Vice President Sara Duterte, tila kampante po sila, no, mga kabida. Relax na relax po, ano, parang hindi ho natataranta po, mga kabida, lalong-lalo na po dito ho sa isiniwalat po, ano, ni dating Senador Antonio Trillanes IV, okay, with backup po, mga kabida, mula sa AMLAC, ano, at saka sa Commission on Audit. Alright? Kasi kung titingnan mo yung pagdinig po, ano, mga kabida, unang-una, doon pa lang sa Commission on Audit na meron po silang ipinakitang dokumento po, mga kabida, no, na meron pong ginawang violation ito kung si Sara Duterte. Okay? Kaya nga, naglabas po sila ng notice of disallowance po, ano, mga kabida. At saka ito kung SALN na ipinakita po, mga kabida, no, ng Committee on Justice na dala po ni Ombudsman Boying Rimulya. Okay? May mga portion doon na hindi daw nag-file ng kanyang SALN ito hong si VP Sara despite sa pagiging opisyal po ng gobyerno, ano, mga kabida, ano po. At ang pinakamatindi, ano, itong revelation po ng AMLAC, okay, mga kabida, apart doon ho sa revelation po ni Antonio Trillanes kasi yung kay Trillanes po, matagal na po yung kanyang aligasyon, ano. Panahon pa po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po, ano, mga kabida. Pero very surprising po, mga kabida, ito kung sa AMLAC. Kasi may mga ipinakitang figure po, ano, mga kabida, na according to them, very suspicious daw eh. So ang sabi po ng defense team po dito, ano, mga kabida, yan po, patutunayan po nila, mga kabida, na mali lahat yung mga aligasyon na yun. No? Okay, isosurpresa daw nila, mga kabida, publiko, lalong-lalo na po yung mga nag-akusa po kay VP Sara, no? Sa pamamagitan po ng pagpresenta po ng mga ebidensya, no, mga kabida, ano po. Kahit na po si VP Sara, no, doon sa kanyang pahayag po, mga kabida, ano po. Okay? Di ba? Kahapon po naglabas po siya ng statement in reaction po, ano, mga kabida, doon ho sa ginawang pagdinig po, ano, ng House Committee on Justice, mga kabida, ano po. Tiniyak po niya na lahat ng kanyang mga propiedad, yaman, mga kabida, pera ay nakadokumento po 'yon. Okay?
So since sinabi po niya na nakadokumento po yon, mga kabida, asahan po natin na bawat sintimo po mga kabida, meron pong traces po kung saan po nanggaling, mga kabida, po. Alright? So yun po yung sinabi po ng Vice Presidente, at ni-reinforce ito, mga kabida, ng kanyang mga abogado po, Okay? Ako, wala akong duda po sa magiging tugon po ni VP Sara dito, mga kabida. Kasi alam ko na kayang-kaya po niyang sagutin ito, mga kabida. Kaya nga, kitang-kita ko po, mararamdaman ko po, mga kabida, yung pagiging kampante po, ni VP Sara at ng kanyang defense team. Okay? Siguro, yung mga Pilipino po na nakapanood po, mga kabida, sa kanyang presentation, marami hong butas, mga kabida, po. Okay? At halata po, mga kabida, na hindi po authentic yung kanyang mga ipinapakita po okay, yun base lang po sa obserbasyon yon, mga kabida. Okay, doon pa lang sa mga petsa, mga kabida, sa kanyang mga presentasyon mali-mali na po okay, yung lakasyon po, mga kabida, ng kanyang presentasyon mali-mali na po. Alright, so yun po mga kabida, kung pagbabasihan na po natin yung pahayag po ng Vice Presidente kahapon, malinaw po, mga kabida, na meron pong grand orchestration po, Okay? Iisang tao po nag-akusa against the Vice President with the help of the government institutions, Okay? Kabilang na po dito yung AMLAC, Commission on Audit, mga kabida, at iba pang mga institusyon po, Okay? Na nagtulong-tulong po para suportahan itong mga allegation po, mga kabida, against the Vice President, Yung Commission on Audit nga na-surpresa nga ako doon, Kasi unang-una po, ilang beses po sila palabas po, mga kabida, ng unmodified opinion po, Okay? In favor doon ho sa Office of the Vice President. Okay? Pag sinabi mong unmodified opinion, ibig sabihin po, mga kabida, wala hong problema yung paggastos po, mga kabida, ng pondo, ng opisina po ng Vice Presidente, Wala ho silang nakikitang paglabag, mga kabida. Yung standard po ng proseso, sinusunod po, mga kabida. Pero bigla na lang po tayong nasurpresa nung naglabas po ng notice of disallowance po, itong Commission on Audit. At saka, napakalaki pa po, mga kabida. Pantakin nyo, umabot po ng 400 something. Okay? Million pesos po, mga kabida. At gusto hong ipasauli po, mga kabida, ng Commission on Audit, kay Sara Duterte. Okay? So, yun po, ako, personally, gusto ko pong makaabot po ito, mga kabida, sa impeachment court. Mas mabuti po kung sa impeachment court kasi mga kabida, kasi matitiyak po natin na patas po yung presentasyon po, mga kabida, both sides, prosecution at saka yung defense. Unlike dito ho sa Committee on Justice, kahit na po pilit na itinatanggi po, mga kabida, ng mga kongresista na sila po ay bias, mga kabida, at sa halip sila po ay patas daw na tinitreat ito kung kaso po ni VP Sara, malinaw naman po sa mga actuations po nila, mga kabida, na talagang bias po, meron na po mga prejudgment, pronouncement, mga kabida, dito ho sa kanilang ginagawang investigasyon. Alright? Kahit na po maglupasay pa po si Sara Duterte, pagpakita dyan, mga kabida, si Sara Duterte, sagutin lahat ng mga tanong. Alam po natin, mga kabida, nagagawa po itong mga kongresistang ito, ng paraan para mapin down po, ang Vice Presidente, mga kabida. Kasi kung pagbabatayan po natin yung allegation po, ng mga kritiko dito ho sa ginagawa po, mga kabida, ng Committee on Justice, isa lang po yung kanilang goal dito, mga kabida. Unang-una po, pahiyain po ang Vice Presidente. Kaya nga, gagawin po nila ang lahat, para lang po, hindi ho makatakbo po, sa 2028, ito hong si Sara Duterte, mga kabida, po. Ngayon pa lang, sisirain na po nila, mga kabida, ang pagkatao po, ng Vice Presidente. Okay? Ilalagay po nila sa isipan po ng mga Pilipino ng Vice Presidente ay ganito po kakurap, mga kabida. Okay? So, para po sa inyong opinion at pananaw po, dito ho sa sinabi po ng defense team ni VP Sara, mga kabida, okay, na titiyakin po nila, na ipakita po sa publiko, mga kabida, na ang Vice Presidente ay hindi po korap at walang katotohanan po ang lahat ng mga akusasyon po na ibinabato po laban sa kanya,
mga kabida, ano po, pagdating ho sa tamang venue, which is the impeachment court po, ano, mga kabida.